Nung huli ko yung nakausap po si former Senator Gordon, ang sinasabi niya, paano naman makukonclude na state-sponsored dito o pinag-utos ito ni Duterte na wala namang sapat na ebidensya. So he was claiming that he was only basing the conclusions on the evidence available. Pero dun ba sa pagdinig na yon, kung saan naging parte kayo ng matindi, do you think there were enough pieces of evidence to actually make that conclusion and link Duterte to the killings? Definitely, no? Ang dami ng patayan na yun, libo-libo na yun. At ganito yan, as chairman of that committee, kailangan nga fact-finding eh. Maghahanap ka, hindi yung uupo ka lang doon, sige, prove your case. No, you're not a judge there. You're a chairman of a committee ng Senado, legislative inquiry yon. So maghahanap ka nung mga testigo, di ba? Oh, nakita mo yung attitude niya na gano'n? Palusot niya yon. Kasi kung determined ka to ferret out the truth, hahanapin mo yung mga testigo, papatawag mo, then you can expand the inquiry if necessary. Hindi yung, wala eh, I need to shut it down. Ngayon, ano itsura niya ngayon compared to what's happening sa Quadcom? Sa Quadcom, pag may na-mention na pangalan, ganito, sige, patawag natin sa next. Then, bibigyan natin siya opportunity to air his side. Then, through the questioning, makikita natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ganun yun. That's how most of these hearings are done. Pero siya, he was there to absolve Duterte, nagawa niya yung mission niya. Okay. Pero yung testimonya po ba ni yung account ni Edgar Matubato, how crucial po yun? Especially ngayon na mas marami na pong lumulutang at meron na nga umamin mismo ng reward system, di ba? Binanggit na mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron na tayong Royina Garma, for instance. Looking back, gaano ka-crucial yung naging pag-amin ni Matubato? Very crucial yon. Actually, yun ang panimula. That broke the whole case wide open. Supposed to be, kung gagawin ni Mr. Gordon yung trabaho niya, magsusunod-sunod yun. Kasi remember, after ni Matubato, lumabas si Las Cañas. Tapos ando na. Yung kay Las Cañas, mas mabigat, mas substantial yung kanyang testimony, pero naging nauna, kumbaga nag-open ng floodgates yung kay Matubato. Nakita natin how everything worked, no, from day one, how it was formed, paano sila nung 90s and everything. Talagang critical yung niya. Yun na nga ang sinasabi ko. Maraming enablers noon, unfortunately, sa Senado na we could have done yung dapat naming gawin. Kaso they chose to protect the monster, Duterte himself. And dito naman po, puntahan natin yung pag-appear ni Arturo Las Cañas in a recorded video, mga 16 minutes po yun, no? And actually, you shared that on your social media. Tama ba? Mukha siyang summary nung kanyang napakahaba at napakadetalyadong sworn statement, no? Tama ba? Actually, hindi siya summary. Conclusion siya. Kasi yung buong 186 pages na affidavit niya, dinescribe niya yung history kung paano sino-sino yung mga first members ng Double Death Squad. So lahat-lahat 'yon. Tapos pero yung conclusion niya doon niya sinabi na base sa mga pangyayari all the years, ang conclusion niya, itong Double Death Squad, talagang ginamit ito to strike fear in the hearts of the Dabaweños para maproteksyonan yung kanyang criminal enterprise. Yung partnership nila Michael Yang, Sammy Uy, Charlie Tan, and the others. Tapos pati yung involvement nila sa smuggling sa customs ng hindi lang ng droga, kundi kahit na anong kontrabando. Ando doon lahat. Parang yun ang conclusion niya. Based doon sa nakita niyang na hindi totoo yung ginawa nila nung anti-crime crusade. Then eventually, nirelate niya yon dun sa war on drugs ni Duterte na ito yung Davao template na ginagawa niya na ngayon sa national level.
Doon sa pagsulpot ng iba't ibang mga testigo dyan po sa Quadcom, yung pagbaliktad kunwari ni Kerwin Espinosa, ni Jimmy Guban, yung pagsasalita ni Riana Garma, si Asierto, nag-appear na rin po nung huling hearing, mukha ba na-vindicate o lalong na-reinforce yung mga una nang sinabi pa lang ni Arturo Las Cañas? Yes, alam nyo, nag-corroborate, lalo na yung testimony ni Asierto and ni Las Cañas, hindi yan sila magkakilala. Pero they were operating from different sides of that raid doon sa Dumoy, doon sa Davao noong 2004. Si Asierto, nire-raid niya itong Shabu Lab based on the information. Tapos si Duterte, inutusan siya, sunugin mo na yan. Kasi susunugin, parang kunyari, galit. Inaano ni Asierto, teka muna, ay masisira yung ebidensya. Di ba? Pero that's exactly the purpose of Duterte. Kunyari, galit siya sa droga, pinapasunog niya. Pero actually, he wanted to burn the evidence. Tapos pinuslit nila yung ni Wilkins Villanueva yung 11 chemists. Tapos itong si so si Asierto, hinahanap niya yon. Asa na yung sila Alan C. Pinuslit nila Wilkins Villanueva, tinurn over kay Las Cañas. Doon naman yun sa kabilang side, tapos pinagpapatay nila doon sa quarry. So kaya doon sa report ni Asierto, ito yung sa Bulab, yung na-identify niya na si Alan C. missing. Hindi niya alam, pinatay na nila Las Cañas doon sa kabila under the orders ni Duterte. And very critical yon yung sinasabi ni Las Cañas doon sa raid doon sa Dumoy. Yung Alan C., yung drug lord na nando doon, siya, yung mga passports nila na kay Michael Yang. Na kay Michael Yang doon sa DCLA, tapos nagbabribe sa kanya, binibigyan siya ng 50 million para pakawalan siya at saka yung mga ibang chemist. Sinabihan siya ni Duterte, wag, patayin mo sila lahat. Bakit? Kasi nga, yung fear na magsasalita kasi tinuro na nga si Michael Yang. At yun yung well-guarded secret ni Duterte, yung partner niya. So yun, pinatay niya ngayon. Kaya, pero and marami pa siyang nilabas, di ba? Sige. Nakalimutan ko lang, no? Pero ano ba yung sinabi muli ni Las Cañas patungkol naman po dito kay Michael Yang? So, si Michael Yang, sinasabi niya doon, sila yung magkakapartner, Charlie Tan, Michael Yang, Sammy Uy. Sammy Uy, ito daw yung front ni Michael Yang. Tapos itong Charlie Tan, ito naman yung dumikit kay Pulong para doon sa smuggling ng mga raw materials na ginagamit nila for shabu production. Tapos yan, si Michael Yang tsaka si Digong, partner sila. Partner sila sa illegal drug trade. Tapos itong si Paruhinog, ang distributor sa Northern Mindanao, si Digong Southern Mindanao. At kaya eventually, pinapatay ni Duterte itong si Paruhinog because alam ni Paruhinog na pareha silang drug lord ni Duterte. So, kaya niligpit niya. Aside from the fact na tinake over na nila yung distribution sa Northern Mindanao. Ito po bang testimony naman ni Asierto, nasa ICC na rin po ba yan? Yes, sa ICC yan. At basta iba yung iba yung testimonya niya dito sa drugs, meron pa rin kasing mga iba pa. So lahat ito nagko-corroborate sa isa't isa. So more or less yung ICC medyo buo na ba yung picture, at least ng prosecutor, sa kung paano nabuo itong ganitong scenario in the Philippines, matinding patayan? Buo na yung picture sa kanila? Buo na yung picture. Aside dun sa extrajudicial killings na yung crimes against humanity, dito, with the connection ni Duterte sa illegal drugs along with Michael Yang, lumalabas yung motive na hindi lang ito parang purging of society. 'Di ba? Normally yan yung reason nila kunyari. Kaya natin pinipurge natin, tinatanggal natin kriminal, mga addict. Pero it's not that. It was
to divert attention or to use that fear para walang kumontra dun sa kanilang criminal enterprise.